Good morning. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 12 January 2025. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 8. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ng Jesus. At saka pagpasensyahan nyo na guys kung nagkakamali tayo ng basa ng taon. Kasi minsan talaga nang nasusulat ko is 2024. Di ba pagka bagong taon is ganun talaga. Yung sa halip na 2025, 2024 nasusulat ko dito sa pagtanda ko dito sa libro. Kaya pag binasa ko, 2024 pa rin. So pagpasensyahan nyo na kung yung nagkakamali tayo sa ganun. Pero understood nyo na yun guys, na kung anong taon tayo ngayon, 2025, yun. Hindi 2024. Pasensya na talaga. Anong chapter ba yung kasi binalikan ko ng panood yung aking video. Nagkakamali talaga ako kung paano na isusulat ko yun din. Okay, basa na tayo. Paano dapat magbigay isang Kristiyano? Ikalawang Korinto chapter 8 verse 1. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat verse 4, mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Verse 5, at higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 6, kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito, na kayo tulungan niya hanggang sa malubos ang paggawang gawa ninyong ito. Verse 7, subalit habang kayo sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Verse 8, hindi sa inuutosan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Verse 10, kaya ito ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang isang taon. Kayo ang nanguna hindi lamang sa pagsasagawa nito kundi maging sa pagpapanukala. Verse 11, kaya't ituloy na ninyo ito ang kasigasigang ipinakita ninyo. Pag mahirap bigkasin guys, ang teknik bagalan nyo pagsasalita para mabasa nyo ng mahusay. Katulad nito, ang kasigang ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Verse 12, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Ikalawang Korinto chapter 8 verse 13, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Verse 14, masagana kayo ngayon na marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Verse 15, tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Si Tito at ang kanyang mga kasama. Ikalawang Korinto chapter 8 verse 16, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit tulad ng pagmamalasakit ko sa inyo. Verse 17, hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakikiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresenta pang siya ang pupunta
Rian, verse 18. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng magandang balita. Verse 19, hindi lamang iyan siya pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawaing ito. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikadadakila ng Panginoon at sa aming marubdob na hangaring matulungan kayo. Verse 20, nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking kaloob na ito. Verse 21, ang layunin namin ay magawa ang tama hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Verse 22, kaya isinugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Verse 23, tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga apostol na mga iglesia sa ikararangal ni Kristo. 2 Korinto chapter 8 verse 24, kaya't ipadala ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. 2 Korinto chapter 9, tulong sa mga kapatid na nangangailangan. 2 Korinto chapter 9 verse 1, hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Verse 2, alam kong handa na kayong tumulong kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Verse 3, kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Verse 4, baka kami mapahiya, huwag nang sabihin pati kayo kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Verse 5, kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Verse 6, tandaan ninyo ito ang nagtatanim ng kakaunti. Tandaan ninyo ito ang nagtatanim ng kakaunti. Yung verse 6 guys, pakibalikan natin. 2 Korinto chapter 9 verse 6, tandaan ninyo ito ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Verse 9, tulad ng nasulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay walang hanggan. 2 Korinto chapter 9 verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. 2 Korinto chapter 9 verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin
dahil sa dakilang kaloob ng Diyos. Dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Ikalawang Korinto chapter 9. Balikan ko nga yung verse 14 guys. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 14. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 15. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ikalawang Korinto chapter 10. Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang paglilingkod. Ikalawang Korinto chapter 10 verse 1. Akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Verse 2. Ipinapakiusap kong huwag ninyo akong piliting magsalita ng mabigat pagdating ko riyan, dahil kaya kong gawin iyon sa mga nagsasabing kami na mamumuhay ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Verse 3. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Verse 4. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Verse 5. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at ibinibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Verse 6. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusuway. Verse 7. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung naniniwala ang sino man na siya nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Verse 8. Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikakatibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Verse 9. Huwag ninyong isiping tinatakot ko kayo sa sulat kong ito. Verse 10. Sinasabi ng ilan na sa sulat lamang ako matapang, ngunit sa harapan na may walang magawa. Verse 11. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat ngayong malayo kami, ay siya rin namang gagawin na kapag kaharap na ninyo kami. Verse 12. Hindi namin ipapantay o ihahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. Verse 13. Hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay sa akin ng Diyos, ang gawaing inilaan niya sa amin, kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Verse 14. Hindi kami naging palalo nang kami pumunta riyan sa inyo, hindi ba't kami ang unang pumarian at nagdala sa inyo ng magandang balita tungkol kay Kristo? Verse 15. Hindi namin ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos, at dahil diyan ay lalawak ang aming gawain sa inyo. Ngunit hindi naman lalagpas sa hangganan inilagay ng Diyos. Ikalawang Korinto chapter 10 verse 16. Sa gayon maipapangaral naman namin ang magandang balita sa ibang mga lupain at hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Verse 17. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmamalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Ikalawang Korinto chapter 10 verse 18. Yung huling verse guys. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.